Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maagang umalis ng rest house si Andrea. Siniguro muna niyang nakaalis na ang mommy niya bago siya tumulak. 6:00 pa lamang ng umaga ay nasa biyahe na siya patungong Chaste. Sa nakalipas na 5 araw mula nang maghapunan siya, kasama ang kanyang ina at ang arkitekto, ganoon na palagi ang oras ng kanyang pag-alis ng bahay. Kinabukasan, matapos ang hapunan ay napatunayan niyang totoo ang sinabi ng mommy niya tungkol sa pagsabay niya sa sasakyan ni Misael. Naabutan niya ang binata na naghihintay sa labas ng kanilang rest house. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya patungo sa sakayan ng bus. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito sumunod pa. Napabuntong hininga si Andrea bago muling ipinagpatuloy ang paglalakad. May kalayuan ang lalakarin niya mula sa babaan ng bus. Hindi siya nagtaksi sa simpleng dahilan na nais niyang patagalin ang biyahe sapagkat ayaw niyang dumating sa opisina ng masyadong maaga. Halos malapit na siya sa kanilang gusali nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng boses ay nakita niya si Chad na patakbong lumalapit sa kanya. Pinigilan niya ang sarili na irapiran ito. Isa si Chad sa mga nabigong manligaw sa kanya noong bagong pasok pa lamang siya sa trabaho. "Bonjour, mademoiselle." Masiglang bati ni Chad. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit tinanggihan niya ang binata. Palagi nitong sinusubukang magpakitang gilas, ngunit madalas ay sablay. "Siguro ang ibig mong sabihin ay bonjour, mademoiselle," mahinahon niyang sabi. "Bonjour, monsieur," ganting bati niya. Ngumiti si Chad. "Comment alles vos." Napailing si Andrea. "Alam mo, Chad, maaari mo naman akong kausapin sa Tagalog. Marunong akong magsalita ng Tagalog ng maayos. Dahil kung hindi ka patitigil sa mali-mali mong Pranses, baka kung ano pa ang masabi ko," sabi ng isipan ni Andrea. Hindi niya lubos maisip na nagtapos si Chad bilang cum laude mula sa isang kilalang universidad at ngayoy isa sa mga senior graphic artist at event organizer ng Chaste magazine, gayong sa kanyang pananaw ay kulang ito sa tamang asal at pag-ugali. Paumanhin sa katawagang iyon. Halatang napahiya si Chad. "Mukhang maaga kayata ngayon? Hindi mo ba dala ang sasakyan mo?" tanong nito habang lumilingalinga. "May." Napahinto si Andrea nang may mapagtanto. Hindi magandang ideya ang magbahagi ng mga personal na bagay. Baka kung ano pa ang isipin nito at magkamali ng interpretasyon. "Nasira kasi ang sasakyan ko. Ayokong maabutan ng oras ng kasikipan sa daan kaya napaaga ang alis ko." "Sige, mauuna na ako. May aasikasuhin pa ako," paalam niya bago mabilis na naglakad papasok sa lobby. Mabuti na lamang at wala pang gumagamit ng elevator. Pagkapindot niya sa pataas na palaso ay agad bumukas ang pinto. Mabilis niya itong isinara nang makita si Chad na humahabol. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi ito umabot. Bukod sa pagiging makulit ni Chad, isa pa sa iniiwasan niya ay ang makita siya ni Leslie, ang labis na selosang nobya ng binata. Hindi niya maunawaan kung bakit tila kinamumuhian nito ang bawat babaeng nakakausap ni Chad, at lalo na siya, sa pamamagitan ng matatalim na titig. Pagdating sa palapag ng kanilang departamento ay wala pang tao. Agad na nagtungo si Andrea sa kanyang mesa at sinimulan ang trabaho. Unti-unting dumating ang kanyang mga katrabaho hanggang sa hindi na niya namalayang oras na pala ng tanghalian. "Eya, tara na," aya ni Margaret. "Sige, mauna ka na," sagot niya. Tinapos muna niya ang artikulong sinusulat bago pinatay ang monitor at nagtungo sa elevator. Paglabas niya sa lobby ay napahinto siya nang makita ang taong matagal na niyang inaasahang makikita. Tumayo si Misael nang mapansin siya at saka ngumiti. Nagkunwari siyang hindi ito nakita at nagpatuloy sa paglabas ng gusali. Hindi iyon ang unang pagkakataong nakita niya si Misael tuwing bababa siya para magtanghalian. Tulad ng pagpunta nito sa kanilang bahay tuwing umaga, 5 araw na rin niyang naaabutan si Misael sa lobby tuwing oras ng tanghalian. Maging tuwing uwi siya ay naroon ito, naghihintay sa labas ng entrada ng gusali o minsan ay sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan, ngunit patuloy pa rin niya itong hindi pinapansin. Pumasok si Andrea sa restoran na matagal na niyang nakasanayang kainan ng mag-isa.
Matapos kunin ng waiter ang order niyang pagkaing seafood, umupo siya sa isang mesa sa gawing sulok. Doon lamang niya napansing naroon pa rin si Misael. Nakaupo ito sa mesang hindi kalayuan sa kanya, may isang basong tubig sa harap at walang pagtatangkang itago ang pagtitig sa kanya. May kakaibang kakulitan at tila paninindigan ang lalaking iyon. Nagkunwari siyang walang napapansin at tahimik na sinimulan ang pagkain. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalubog sa sarili niyang mundo, may anino siyang nakitang huminto sa tabi ng mesa. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya si Lizzie, may hawak na baso ng malamig na tsaa at may apoy sa mga mata. Wala pang isang tibok ng puso ang lumipas nang biglang ibinuhos ni Lizzie ang laman ng baso sa ulo niya. Napasinghap ang buong paligid. Sa susunod na lalandiin mo ang boyfriend ko, mariing sambit ni Lizzie, nanginginig sa galit ang tinig, hindi lang iyan ang mararanasan mo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nanigas si Andrea sa kinaupuan. Parang nabingi siya sa ingay ng mundo habang dahan-dahang tumutulo ang malamig na likido sa kanyang buhok at mukha. Napayuko siya, tila ba sa bigat ng kahihiyan at pagkabigla. Malinaw niyang narinig ang mga singhap, ang mga pabulong na tanong, at ang mga matang nakatutok sa kanya, tila isa siyang eksenang hindi inaasahang masisilayan. Bago pa siya makabuo ng salita, may isa na namang tinig ang bumasag sa tensyon. Tigil na. Mahina ngunit puno ng otoridad. Napaigtad si Andrea. Kilala niya ang boses na iyon at mas kinilala ng kanyang puso ang biglang pagtibok nito. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Misael, mahigpit na hawak ang braso ni Lizzie. Gulat na gulat ang dalaga, wari hindi inasahan ang biglaang pagharang ng binata. Ang mga mata ni Misael ay malamig at matalim, galit na hindi sumisigaw, ngunit lalong nakakatakot. Sino? Mariing tanong ni Misael, mabagal ngunit mabigat ang bawat salita, ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ang taong wala namang ginagawang masama sa iyo. Parang napako si Lizzie sa kinatatayuan. Nakabuka ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Huwag mong subukang ipagtanggol ang sarili mo sa pamamagitan ng paninira, dugtong ni Misael. Kung may problema ka, sa akin mo harapin, hindi sa kanya. Sandaling tumahimik ang paligid, tila lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Palalampasin kita ngayon, dagdag ni Misael, mas mababa ngunit mas mariin ang tinig. Ngunit tandaan mo ito, kapag muli kitang nakita na ginawan mo ng ganito si Andrea ko, ako na mismo ang haharap sa iyo. Hindi kita urungan kahit babae ka pa. Pagkatapos ay maingat niyang hinubad ang suot na Amerikana at ibinalabal iyon kay Andrea, parang isang tahimik na pangakong hindi na siya hahayaang mapahiya pa. Wala nang nagawa si Andrea nang tulungan siyang tumayo ni Misael at igiya palabas ng restoran, palayo sa mga matang mapanghusga at sa katahimikang bumabalot sa loob. Habang naglalakad sila, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang dibdib. Bakit sa gitna ng lahat ng iyon, sa kabila ng hiya at gulo, ay may munting kiliting gumapang sa kanyang puso sa kaisipang may isang taong buong tapang na piniling ipagtanggol siya. Ilang minuto nang nasa loob ng sasakyan si Misael, kasama si Andrea, ngunit ni isa sa kanila ay walang umiimik. Tila naging mabigat ang hangin sa pagitan nila, isang katahimikang hindi mapakali, puno ng mga salitang gustong kumawala ngunit pinipiling lunukin. Doon niya dinala ang dalaga matapos niya itong iligtas mula sa kahihiyang kinasangkutan sa loob ng restoran. Hindi niya lubos malaman kung saan nag-ugat ang gulo, ngunit hindi niya nagawang manatiling nakaupo lamang nang makita niyang binuhusan ng malamig na tsaa si Andrea. May kung anong puwersang biglang sumipa sa kanyang dibdib, isang matinding pagnanais na ipagtanggol ang dalaga, na hindi na niya pinag-isipan pa. Parang kusa na lamang kumilos ang kanyang katawan, bago pa man makahabol ang kanyang isip. Sinubukan niyang ikumbinsi ang sarili na ginawa niya iyon dahil may kailangan siya kay Andrea. Na kaya niya pinakikialaman ang buhay nito ay dahil anak ito ni Mrs. Dibot, isang babaeng may kapangyarihang magbigay ng puhunan sa negosyong pilit niyang binabangon para sa kanyang tiyuhin. Nararamdaman niya ang mga pasimpleng reto ng ginang. Nasa Pransya pa lamang sila ay hindi na tumitigil si Mrs. Dibot sa pagbanggit sa anak nito, kung gaano ito katalino, kaganda at kahusay bilang babae. Paulit-ulit nitong sinasabing nais niyang magkakilala sila ni Andrea. Ngunit noon wala siyang interes. Hindi sa dalaga at hindi sa sinumang babae. Wala siyang oras para sa mga ganoong bagay. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa negosyo ng kanyang tiyuhin, sa responsibilidad na matagal na niyang pasan, at sa mga problemang kailangang lutasin bago patuluyang bumagsak ang kumpanya. Gayunman, pumayag siya sa kagustuhan ni Mrs. Dibot. Hindi dahil sa anak nito,
kundi dahil umaasa siyang bawat pagkikita nila ay magiging daan upang maipakilala niya ang negosyo at makuha ang pamumuhunang kinakailangan niya. Iyon ang plano. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Andrea at nang matanto niyang ito ang dalagang nakita niya noon sa tabi ng fountain. Mula roon, nag-iba ang direksyon ng lahat. Hindi na siya pumupunta sa bahay at opisina ni Andrea dahil lamang anak ito ni Mrs. Dibold. Hindi rin dahil sa negosyo. Kundi dahil ito ang babaeng hindi niya malimutan, ang babaeng minsan niyang nasilayan, at sa isang iglap ay tila may iniwang bakas sa kanyang isipan. Nasa kanya pa rin ang pulseras nito. Iyon ang paulit-ulit niyang ginagamit na dahilan sa sarili, na kailangan niyang ibalik iyon, na iyon lamang ang pakay niya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi na iyon sapat na dahilan. Ngunit taliwas pala sa maamong mukha ni Andrea ang ugali nito. Isa itong rosas, napakaganda, ngunit puno ng tinik. Hinahangaan niya ang kagandahan nito, ngunit nasusugatan sa bawat pagtataboy nito. Dahan-dahang binalingan ni Misael si Andrea na nakaupo sa passenger seat. Hindi pa rin ito gumagalaw. Tulala, wari may malalim na iniisip at halatang pilit pinipigil ang damdaming ayaw nitong ipakita. Ayos ka lang ba, aking sinta? Maingat at puno ng pag-aalala ang tanong ni Misael. Walang sagot. Ni hindi man lang siya tinignan ng dalaga. Muli, isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang mas masakit kaysa sa anumang pagtatalo. May alam akong mall na malapit dito, muling sabi ni Misael, sinusubukang basagin ang tensyon. Bumili na lang tayo ng damit para makapagpalit ka. Ayokong. Huwag na, putol ni Andrea, malamig ang tinig. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Pero, natigilan si Misael nang bigla siyang lingunin ng dalaga. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong matalim sa mga mata nito, hindi galit, kundi pagod at paninisi. Alam ko kung bakit nandito ka, walang emosyong sabi ni Andrea. Bago pa man siya makapagsalita ay nagpatuloy ito, tila matagal nang kinikimkim ang mga salitang iyon. Pinapunta ka rito ni Mommy para kulitin ako sa kalokohang blind date na iyan. Huwag ka nang magsayang ng lakas mo. Wala kang mapapala sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pagsisinungaling ni Misael, kahit alam niyang mahina ang depensang iyon. Makikipag-date ka sa akin dahil iyon ang gusto ng mommy ko, diretso at mapanuyang sagot ni Andrea. Kapalit noon, mag-invest siya sa kumpanya ng tiyuhin mo. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Misael. Hindi niya inaasahang alam ng dalaga ang buong katotohanan. Ikinuwento sa akin ni mommy ang lahat, patuloy ni Andrea. Kaya nandito ka. Kaya ka nagpupumilit. Ginagamit ako ni Mama para makuha ka, at ikaw naman, ginagamit mo ako para makuha siya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita, bakas ang pait sa bawat salita. Ganyan na ba talaga ang mga negosyante ngayon? Gagamit ng ibang tao para makuha ang gusto nila nang hindi iniisip ang damdaming masasagasaan. Sandaling nakita ni Misael ang sakit na dumaan sa mga mata ni Andrea. Ngunit mabilis din iyong nawala, tinabunan ng pader ng lamig at distansya. Huwag ka nang magkunwari na interesado ka sa akin, dugtong nito. Alam kong hindi ka naman talaga interesado. At malinaw din sa akin, hindi rin ako interesado sa iyo. Napasinghap si Misael, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Kaya tapusin na natin ito. Hindi kami maayos ng mommy ko. Dumating siya rito para guluhin ang tahimik kong buhay. Kung ano man ang plano mo tungkol sa akin, itigil mo na. Nagsasayang ka lang ng oras. Wala akong pakialam sa negosyo ng mommy ko, mariin itong dagdag. Kaya kung ako sa iyo, maghahanap na lang ako ng ibang estratehiya. Tahimik na isinuksok ni Misael ang kamay sa bulsa at kinapa ang pulseras, ang tanging bagay na nagdurugtong pa rin sa kanila. Binibini, mahinahong sabi niya, pilit pinipigilan ang emosyon, linawin ko lang, hindi ako nagpunta rito para gamitin ka. Wala akong balak na madamay sa anumang plano ni Numan, putol ni Andrea. Kaya pakiusap, hayaan mo na lang ako. Sana ito na ang huling pagkakataong magkita pa tayo. Pagkatapos noon ay agad siyang bumaba ng sasakyan, iniwan si Misael na tila napako sa kinaupuan. Tulala niyang sinundan ng tingin ang dalaga hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Muli niyang inilabas ang pulseras, at sa ikalawang pagkakataon, tinakbuhan na naman siya ng babaeng iyon. Habang pilit niyang nilalapitan, pilit naman itong lumalayo. Mahigpit niyang ginap ang pulseras, saka napatingin sa Amerikana niyang naiwan ni Andrea sa passenger seat.
Sa susunod, hindi na niya hahayaang makawala pa ito. Mama, handa na ako. Natigil si Andrea sa pagbaba ng hagdan kasabay ng biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang lalaking nakaupo sa sofa sa sala ng rest house ng kanyang ina. Napag-usapan nilang mag-ina na pumunta sa isang botanical garden sa Laguna sa araw na iyon. Sa totoo lang, wala sana siyang balak na pagbigyan ang ina. Araw iyon ang pahinga niya at nakaugalian na niyang gugulin ang buong maghapon sa pagtulog. Ngunit sinabi ng mommy niya na mula nang dumating ito sa Pilipinas ay hindi pa sila nagkakaroon ng sapat na sandaling magkasama, ang ina ay abala sa negosyo at siya na mailaging nalulunod sa trabaho. Nakaramdam ng guilt si Andrea kaya napapayag siya. Napagkasunduan nilang siya ang magmamaneho ng sasakyan. Ngunit kung botanical garden sa Laguna ang pupuntahan nila, ano ang ginagawa ni Misael sa bahay nila? May nakatakda ba itong pakikipagkita sa mommy niya? Mula ng pag-uusap nila sa sasakyan 1 linggo na ang nakalilipas, hindi na muling nagpakita si Misael. Dapat sana'y ikatuwa iyon ni Andrea, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit may kung anong pagkadismayang sumisiksik sa kanyang dibdib tuwing umaasa siyang makikita ang binata, ngunit hindi iyon nangyayari. Parang nakasanayan na niyang makita si Misael tuwing umaga, at sa tuwing naroon ito, tila mas magaan ang pakiramdam niya. Napadiretso ang tayo ni Andrea nang mapalingon si Misael sa kanyang gawi. Bigla siyang na-conscious. Sumikdo ang kanyang dibdib nang tumayo ang binata at hagurin siya ng tingin. Umaasa siyang hindi lamang iyon guni-guni na may bahid ng paghanga sa mga mata nito. Magandang umaga, formal at magalang na bati ni Misael, bahagyang yumuko pa. Bakit ba sa paningin niya ay parang prinsipe ito, kahit simple lamang ang suot, isang puting long sleeve polo na pinatungan ng itim na coat, maong na pantalon at kulay pilak na sapatos. Matalino ang dating kaswal at hindi maikakailang kaakit-akit. Pinili niyang itago ang nararamdaman sa pamamagitan ng mataray na tono. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng dibdib. Handa ka na ba? Tanong ng mommy ni Andrea na biglang sumulpot mula sa kusina. Habang nag-aayos si Andrea ay nagpaalam itong iinom lamang ng tubig. Bumaling ito kay Misael. Misael, ikinatutuwa kong narito ka na. Magandang umaga po, madam, magalang na bati ng binata. Ano nang ginagawa niya rito, mama? Prangkang tanong ni Andrea. Naninitang tiningnan siya ng ina. Tumawag siya kaninang umaga. Gusto niyang makausap ako tungkol sa negosyo ng tiyuhin niya. Sinabi niyang mahalaga, kaya isinama ko na siya. Mahalaga ang oras ko. Iyon pala, negosyo. Hindi niya alam kung bakit may kirot ng pagkadismaya siyang naramdaman. Kung ganon, kayo na lang ang umalis. Hindi na ako sasama, sabi niya, sabay halukip-kip. Humingi ng paumanhin ang kanyang ina kay Misael sa pamamagitan ng tingin. Misael, maaari mo ba kaming bigyan ng sandali? Walang problema. Hihintayin ko kayo sa labas, sagot nito bago lumabas ng bahay. Kailangan mo ba talagang maging bastos sa harap niya, sita ng kanyang ina? Sinabi ko na sayo na huwag mong isama ang negosyo sa personal mong buhay, tugon ni Andrea. Ipinangako ng kanyang ina na sa araw na iyon ay siya lamang ang bibigyan ng atensyon. Ngunit nang mabanggit ang pangalan ni Misael, doon na nagsimula ang mahabang kwento tungkol sa binata, sa gusto man niya o hindi. 28 taong gulang na si Misael. Nakakuha ng lisensya bilang arkitekto sa edad na 19. Nag-aral ng masterado sa Estados Unidos at kalaunan ay nagtrabaho sa Paris sa kumpanya ng kanyang tiyuhin. Doon niya nakilala ang mommy ni Andrea at naging kontraktual na arkitekto para sa mga sangay ng botik nito. Ipinakita pa ng ina ang mga gusaling dinisenyo ni Misael. Hindi maiwasang humanga si Andrea. Talagang kakaiba ang mga gawa ng binata, may sariling identidad at karakter. Noon lamang niya nakita ang mga sangay ng botik ng kanyang ina, ni minsan ay hindi pa siya nakapunta roon. At hindi na siya magtataka kung bakit ganoon na lamang ang paghanga ng mommy niya kay Misael. Bihira ang lalaking tulad nito. Hindi na kita pipilitin na magustuhan siya, sabi ng ina matapos magbuntong hininga. Ngunit pakiusap, maging magalang ka lang sa harap niya. Arkitekto at negosyante siya. Magpakasibilisado tayo. Nandito siya para sa negosyo. Tinalikuran siya ng ina. Oo nga. Nandito siya para sa negosyo. Tahimik si Andrea habang nagmamaneho. Ang mommy niya ay nasa passenger seat at si Misael ay nasa likuran. Abala ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror.
Hindi niya mapigilan. Tuwing hihinto sila sa stoplight, kusa na lamang napapadako roon ang kanyang paningin. Pagdating sa botanical garden ay bumaba ang dalawa, ngunit nanatili siya sa loob ng sasakyan. Hindi ka ba sasama? Tanong ng kanyang ina. Susunod na lang ako, sagot niya. Kailangan niya ng espasyo upang huminga. Nang mawala na ang dalawa sa kanyang paningin ay isinandal niya ang ulo sa headrest, sapo ang dibdib. Bakit patila sasabog ang dibdib niya sa simpleng tingin lamang ni Misael? Bakit pakiramdam niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa mundo kapag nakikita niyang nakatingin ito sa kanya? Ngunit hanggang doon lamang iyon, hindi siya kinakausap ng binata sa buong biyahe. Talaga bang sumuko na ito? O masaya pa nga ito dahil hindi na siya kailangang lapitan? Hay nako, inis niyang bulong. Bakit ba niya masyadong iniisip ang lalaking iyon? Sa loob ng garden, humanga siya sa mga pulang rosas. Napangiti siya habang napapaligiran ng mga bulaklak, tila nasa paraiso. Ngunit nang lilingon siya ay nakita niya si Misael na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Lumapit ito at kumuha ng isang pulang rosas na ganap na namukadkad, saka iniabot sa kanya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagbibigay ng ganitong bulaklak? Tanong niya. Nagkibit balikat si Misael. Hindi ako romantikong tao. Ngunit ito ang unang pagkakataong nakita kitang ngumiti. Mas maganda ka pa sa mga bulaklak dito kapag nakangiti ka. Namula ang kanyang pisngi. Ang ngiti ang pinakamagandang palamuti ng isang babae, dagdag ng binata. At maniwala ka, may lalaking handang magbigay ng bulaklak araw-araw, makita lang ang ngiting iyon. Walang malay na tinanggap ni Andrea ang rosas. Misael, tawag niya. Tungkol sa blind date. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi nito. Hindi naman kita pinipilit. Hindi, putol niya. Lumapit siya. Gusto kitang tulungan. Kakausapin ko si Mommy tungkol sa pamumuhunan. Pasasalamat ko iyon sa pagtatanggol mo sa akin noon. Nakangiti siyang tumingin sa kanya. Pangako, kakausapin ko siya. Bukas na bukas, maririnig mo na lang ang mommy ko na papayag siyang mag-invest. Nagulat si Misael bago ngumiti. Hindi mo kailangang gawin iyon. Ngunit salamat, aking sinta, sabi nito bago maglakad palayo. Ikalawang beses na niyang tinawag siyang ganoon. Nang makarating siya sa sasakyan, sinabi ng kanyang ina na nauna nang umalis si Misael dahil may mahalaga itong aasikasuhin. Pilit niyang itinago ang pagkadismaya habang tinitingnan ang pulang rosa sa dashboard. Pag-uwi, ipinaalam ng kanyang ina na kailangan itong bumalik agad sa Pransya dahil sa emergency. Hindi na niya ito nakausap tungkol kay Misael. Nang maisara ang pinto, napaupo si Andrea, tulala. Ngayon, ano na? Paano niya sasabihin iyon kay Misael? Para siyang nahulog sa sariling pangako. Tulala pa rin si Andrea kinabukasan pagpasok niya sa trabaho. Paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang naganap. Paano niya sasabihin kay Misael na hindi niya nakausap ang kanyang ina at ang mas masaklap pa, bumalik na ito sa Pransya. Ni hindi man lamang sinabi ng ina kung kailan ito muling babalik. Naiinis niyang kinamot ng dalawang kamay ang kanyang ulo. Hay naku! Ano na ang gagawin ko? Napapitlag si Andrea nang biglang may sumulpot na baunan sa harap niya. Nang iangat niya ang tingin at makita ang braso ng taong may hawak nito, muntik na siyang mahulog sa upuan nang masilayan ang maaliwalas at nakangiting mukha ni Misael na nakatingin sa kanya. Kumurap-kurap siya upang matiyak na hindi lamang iyon guni-guni. Nang sumulyap siya sa paligid, nakita niyang nakatulala rin sa binata ang kanyang mga katrabaho. Kaya pala hindi pangkaraniwang tahimik ang opisina, lalo na tuwing oras ng tanghalian. Kumusta? Bati ni Misael sabay bahagyang kaway bago inilapag ang baunan. May bahagi sa kanyang isip na gustong magpasalamat sa langit sa biglaang biyayang nasa harap niya, ngunit may bahagi ring gustong maglaho dahil sa pagkakaalam niyang may atraso siya sa binata. Iwinasiwas ni Misael ang palad sa harap ng kanyang mukha. Napakurap siya. Napabuntong hininga si Misael. Mabuti at nandyan ka pa. Akala ko'y lumilipad na ang isip mo kung saan, biro nito bago ngumiti. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya. Nandito ako para maghatid ng magandang balita, sagot ni Misael. Kitang-kita ang saya sa mukha nito. Napakunot noo siya. Anong magandang balita? Hindi kaya napapayag na nito ang kanyang ina? Ngunit malabo iyon, umalis na ang mommy niya at tiyak niyang hindi pa sila nag-uusap. Sasabihin ko mamaya, ani Misael.
Sa ngayon, nagluto ako ng pagkaing seafood kaninang umaga. Dinalhan kita, baka gusto mong tikman. Itinaas pa nito ang baunan. Mas masarap ito kaysa sa mga pagkaing binibili mo sa labas. Natuwa sana siya sa presensya ng binata kung hindi lang dahil sa problemang pilit niyang iniiwasan. Pasensya ka na, Misael, pero may kasabay kasi akong kakain, sabi niya sabay tayo. Kailangan niyang makalayo muna upang makapag-isip ng paraan kung paano sasabihin ang katotohanan. Nagtatakang tumingin sa kanya si Misael. Hindi ba, Lina, sabay ta? Ngunit nang lingunin niya ang katrabaho ay palabas na ito kasama ang iba pa. Tuloy, silang dalawa na lamang ang naiwan. Ipinagpapatuloy mo, ani Misael sabay hila sa swivel chair ni Margaret at naupo roon. Sinimulan nitong ihain ang pagkain. Ako mismo ang nagluto nito. Wala nang nagawa si Andrea kundi maupo at panoorin ang binata. Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Akala ko'y gusto mo ang pagkaing dagat, sabi ni Misael habang nagbabalat ng hipon. Napakurap si Andrea at umiling. Hindi. Mukhang ang masarap ang niluto mo. Tumango si Misael. Sige, kumain ka na. Inabutan pa siya nito ng kutsara at tinidor. Misael. May sasabihin sana ako sa'yo, mahina niyang wika. Alam niyang kailangan na niyang aminin ang totoo, kahit masira pa ang tiwala nito sa kanya. Ngunit nang makita niya ang masayang mukha ng binata, bigla siyang nakaramdam ng matinding guilt. Ayaw niyang sirain ang magandang araw nito. Ano iyon? Tanong ni Misael. Tungkol doon sa sinabi ko na kakausapin ko si Mommy tungkol sa pamumuhunan sa kumpanya ni Newt. Tumingin ito sa kanya, hinihikayat siyang magpatuloy habang patuloy sa pagnguya. Bakit ba ang cute mo kahit mumunguya ka? Andrea, mag-focus ka. Sabihin mo na. Napapiksi siya. Kasi hindi ko siya nakausap kahapon. Maaga siyang natulog dahil napagod sa biyahe. Sabi niya, mamaya na lang daw kami mag-usap. Doon daw muna ako uwi sa bahay niya mamaya, iwas tingin niyang paliwanag. Sinubukan niyang sulyapan si Misael, ngunit mabilis ding umiwas ng mapansing titig na titig ito sa kanya, waring sinusuri ang bawat salita niya. Ramdam niyang may malamig na pawis na tumulo sa kanyang sentido. Matapos ang ilang sandali ay tumango si Misael at muling yumuko sa pagkain. Kung ganon, ako na lang ang kakausap sa kanya mamaya. Huwag! Mabilis niyang pigil. Nagtaka si Misael at iniangat ang tingin. Sinabi kasi niya sa akin na ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino. Sinabi rin niyang iparating ko sa'yo na huwag mo muna siyang puntahan. Ako na lang daw ang kakausap sa kanya para sa'yo, dagdag niya. Sa halip na gumaan ang loob niya, mas lalo pa siyang nabahala. Kumunot ang noo ni Misael, tila may pinagtatalo ng emosyon sa kanyang isipan. Pagkaraan ay ngumiti ito. Kung ganun, sige. Ikaw na ang bahala. Baka nga napapagod na rin siya sa akin. Halos araw-araw ko kasi siyang tinatawagan at pinupuntahan mula nang bumalik ako sa Pilipinas. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Hindi pa pala nito alam ang pag-alis ng kanyang ina. Kumain ka na, paalala ni Misael. Baka lumamig ang pagkain. Ano nga pala ang magandang balita na sasabihin mo sana? Mabilis niyang pag-iiba ng usapan habang nagsisimula ng kumain. Natigilan si Misael, tila nag-isip sa kangumiti ng alanganin. Nakalimutan ko na. Kanina lang ang saya-saya mo, pagtatakang sabi niya. Oo nga, pero nang mabanggit ang tungkol sa mommy mo, nawala na sa isip ko, sagot nito. Nakaramdam siya ng panibagong guilt. Tila napakahalaga talaga ng desisyon ng kanyang ina para sa binata. Huwag kang mag-alala, paniniguro niya. Mamaya, sisikapin kong makausap si mommy para sa'yo. Ngumiti si Misael. Talaga? Maraming salamat. Dadagdagan ko pa ba ang kanin mo? Alok nito sabay sandok sa pinggan niya. Nang gabing iyon, paulit-ulit na tinawagan ni Andrea ang kanyang ina, ngunit walang tigil lamang ang pagring ng cellphone nito. Sinubukan pa niyang tawagan ang opisina ng mommy niya, subalit wala ring sumagot. Tinawagan niya si Timothy, ngunit sinabi ng lalaki na nasa isang pulong sa negosyo ang kanyang ina. Hindi na niya ipinaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang pagtawag. Hindi magandang ideya ang makipag-usap kay Timothy tungkol sa ganoong usapin. Si Timothy ang isa sa pinakamasigasig na humihikayat sa kanya na pag-aralan ang mga pasikot-sikot ng kumpanya. Kapag nakaramdam iyon ng kahit kaunting interes mula sa kanya,
Tiyak na iparirinig agad iyon sa kanyang ina at magsisimula na naman ang walang katapusang pangulit. Lalo pat malaki ang impluensya ni Timothy sa mommy niya. Si Timothy pa nga mismo ang nagpresentang maging mentor niya kung sakaling siya na ang humawak ng kumpanya balang araw. Kaya't sinabi na lamang niya sa lalaki na hihintayin na lang niya ang tawag ng kanyang ina. Ngunit halos mamuti na ang kanyang mga mata sa kakahintay, wala pa rin. Ni isang tawag, ni isang hindi nasagot na tawag, wala. Halos hindi rin siya nakatulog ng maayos sa magdamag, kakasilip sa kanyang cellphone. Kinabukasan, bago pumasok sa opisina, muli niyang sinubukang tawagan ang kanyang ina. Sa wakas, sinagot din ito. Mama, salamat at sinagot mo. Sinabi ba sa'yo ni Timothy na tumawag ako? Bungad niya. Mabuti at gising pa ito, 9:00 pa lamang ng umaga sa Pilipinas, ngunit hating gabi na sa Paris. Oo, sinabi niya. Tatawag sana ako kagabi pero sobrang abala ako sa opisina at nakalimutan kong ibalik ang tawag mo. Kakauwi ko lang. Bakit, may problema ba? Sagot ng ina. Opo, mama. Kasi, hindi na niya naituloy ang sasabihin nang may marinig siyang boses sa likuran ng kanyang ina. Nakilala niya agad si Timothy. Pasensya ka na, mahal ko, kailangan kong ibaba ang tawag. May isa akong kliyenteng naghihintay sa kabilang linya at mukhang mahalaga. Tatawag ako pagkatapos nito, ayos ba? Mahal kita, mabilis na sabi ng ina bago tuluyang maputol ang linya. Natulala na lamang si Andrea, hawak pa rin ang cellphone. Tulad ng dati, mahirap pa ring maabot ang kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang siya, dama ang bigat sa kanyang dibdib. Natigilan si Andrea nang mapansin ang kakaibang laman ng kanyang mesa. Isang mug na may takip, isang asul na baunan, at isang tangkay ng pulang rosas ang naroon. Sino ang nag-iwan nito? Tanong niya kay Margaret. Inalis ng katrabaho ang suot na headphone at tumingin sa kanya. Iniwan ng isang napakagwapong lalaki. Iyong nagdala ng tanghalian mo kahapon, sagot nito. Si Misael, halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Nalina at AJ. Hindi mo man lang sinabi sa amin na may nobyo ka na pala, tukso ni Lina. Ano? Nobyo? Gulat niyang sagot. Oo naman. Si Misael. At grabe, napakagwapo, dagdag ni E. Hindi ko nobyo si Misael, mabilis niyang pagtanggi, kahit sa sarili niya ay hindi niya alam kung bakit ayaw niyang itama ang maling akala ng iba. Hindi nobyo. Ano? Kapitbahay, natatawang wika ni Lina. Maaga siyang dumating kanina. Nagtanong pa kung nasaan ang pantry. Akala namin may gagawin siyang kung ano. Iyon pala, ipagtitimpla ka lang ng kape. Sinabihan pa namin siyang bumili na lang sa kilalang coffee shop dahil doon ka raw bumibili pero ayaw niya. Mas gusto raw niyang siya mismo ang magtimpla. Napaka-sweet, hindi ba? Pero paano siya nakapasok dito? Tanong ni Andrea, litong-lito. Hindi mo rin kasi sinabi sa amin na kakilala pala niya ang may-ari ng kumpanya, ani Lina. Malaki pala ang impluensya ng nobyo mo. Sabi ko na nga ba, singit ni Ara mula sa likuran. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras kay Chad kung may Misael ka na? Agad na nagtinginan ang mga babae, saka napalingon kay Lizzie na nasa ilang mesa ang layo. Mula nang ipagtanggol siya ni Misael, hindi na siya ginulo ni Lizzie, at ni minsan ay hindi na rin lumapit si Chad. Nang mapansing pinagtitinginan siya, bumaling si Lizzie sa kanila. Kung tapos na kayo sa tsismisan, baka gusto niyo nang magtrabaho, may taas kilay na wika nito. Bahagyang nagtawanan si Nalina at AJ bago bumalik sa kani-kanilang mesa. Pagkaupo ni Andrea, sinitsitan siya ni Lina. Kung may kapatid na lalaki si Misael, ipakilala mo sa akin, bulong nito na may halakhak. Napailing na lamang siya. May iniwan pa nga pala siyang mensahe, sabi ni Margaret. Basahin mo. Dinampot ni Andrea ang maliit na papel na nakadikit sa mug. Handa akong gumising ng maaga tuwing umaga at magluto para lang masigurong hindi mo nalalampasan ang almusal. Pakiinom ang kape. Ako mismo ang nagtimpla nito. Mas masarap iyan kaysa sa karaniwang binibili mo. Misael. Inalis niya ang takip ng mug at napangiti nang makita ang hugis-pusong disenyo ng cappuccino na ayon sa kanyang mga katrabaho, si Misael mismo ang gumawa. Nang buksan niya ang baunan, sinalubong siya ng mainit na Hainanese rice, may kasamang lumpiang itlog at fish fillet. Magana niyang kinain ang pagkain. Alam niyang ginagawa lamang iyon ng binata dahil sa ipinangako niya, ngunit kahit ganoon,
ayaw na niyang sabihin ang totoo. Natatakot siyang baka magbago ang lahat kapag nalaman ni Misael ang katotohanan. Tahimik siyang napadasal na sana'y pagbigyan siya ng may kapal na namnamin muna ang atensyong ibinibigay sa kanya ng lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga. Ngayon lamang ulit niya naramdaman ang pakiramdam na may nagmamahal sa kanya mula nang mawala ang kanyang ama. Magmahal. Kung iba lamang ang sitwasyon, iisipin niyang ang lahat ng ginagawa ni Misael ay dahil tunay siyang mahal nito. Napabuntong hininga siya, may ngiting maihalong lungkot. Napakasarap palang mahalin. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang lalalim ang kasinungalingang binuo ni Andrea habang patuloy na umaasa si Misael. Ngunit sa likod ng matatamis na kilos ng binata, may katotohanang unti-unti nang nagbabantang mabunyag. Kaya abangan natin